Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang action thriller movie na Transporter Part 2 na ipinalabas noong 2005. Paglipas ng ilang buwan, bumalik na si Frank sa Amerika. At sa kasalukuyan, pansamantala muna siyang pumalit sa kaibigang driver, na ang employer nito ay ang mag-asawang Audrey at politician na si Jefferson. Sinusundo niya ang bata sa school, hinahatid sa bahay at ipag-drive kung saan nito kailangang pumunta. At sa isang buwan nilang pagsasama naging malapit na din si Frank kay Jack. Ang hindi alam ng transporter, matagal na palang minanmanan ng sindikato ang pamilya Billings sapagkat target pala ng mga itong kidnapin ang bata dahil sa milyonaryong status ng mag-asawa. Kaya nang makonfirm ng mga ito na may annual check-up si Jack kinabukasan, dito na rin nila isasagawa ang planong pagkidnap sa alaga ni Frank. Samantala, ng araw na iyon sa bahay ni Johnny Cellini, ang leader ng sindikato, presentar ng kanyang mga tauhan ang na-develop nilang highly contagious na virus at ang antidote nito. Binigay ni Johnny sa katiwala ang virus at kinuha ang antidote. Kinabukasan, dumating na ang grupo sa clinic kung saan pupunta si Frank at Jack. Ilang segundo lang ang lumipas. Na-take over na agad ng mga ito ang clinic. Kaya walang kaalam-alam ang dalawa sa darat na nila sa loob. Natatakot ang bata sa injection pero in-encourage ito ni Frank para maibsan ang naramdaman nito. Nang makapasok na sila sa clinic, nagtataka si Jack iba na ang nasa reception. At iba na rin daw ang doktor nito dahil may sakit kaya hindi nag-duty. Kahit alinlangan ng bata, hindi ito pinansin ni Frank dahil hindi naman niya kilala ang mga tao sa clinic na iyon. Ngunit nang makita niya ang mukha ng doktor, medyo napansin na rin niya na may kakaiba. Hindi siya pinapasok sa loob at sakto namang may tawag siya. Si Inspector Tarconi pala na dumating na sa airport dahil inimbitan niya itong magbakasyon sa US. Sinabihan niyang mag-taxi na lang ito dahil mukhang may naamoy siyang hindi magandang mangyayari. Ilang saglit lang ay napansin niya ang tato ng babae sa reception. Narinig niyang sabi nito wala ang isang doktor pero lumabas naman ito sa isang kwarto at pumasok sa room kung nasaan si Jack. Dito na lumakas ang kanyang pagdududa. At dumagdag pa ang dugong lumabas sa ilalim ng pintuan. Kaya mabilis niyang pinasok si Jack sa loob ng room. Sakto namang hindi pa na-injectan ng mga ito ng virus ang bata. Kaya dito na naman napasabak sa matinding labanan si Kalbo. Nilabanan niya ang tatlo para hindi nila makuha si Jack. Kalaunan ay natakasan din nila ang grupo sa clinic. Ngunit ang hindi alam ni Frank, natanaman na ng bomba ang kanyang sasakyan bago sila nakaalis sa building. At wala rin silang takot na pinagbabaril ni Lola, ang girlfriend ni Johnny, habang papalayo. Samantala, inaabangan na pala ang pag-uwi nila dahil may pa-surprise birthday party si Audrey kay Jack. Ngunit bago pa man sila makapasok sa loob ng bahay, tinawagan ni Johnny si Frank. At dito siya sinabihan nito tungkol sa sniper na nakatutok umano sa bata. Na kaya umanong mag-penetrate ng bala sa bulletproof niyang sasakyan. Ilang saglit pa ay dumating na din si Lola. Inutusan siya ng lalaki na papasukin ito sa kotse. Dito na bumigay si Kalbo. Mas pinili niya ang kaligtasan ni Jack kaya mabilis na siyang nag-reverse at lumayo na sa pamamahay ng mga Billings. Dito naguguluhang sinundan ng tingin ni Audrey ang pag-atres palayo ni Frank. At dito na nagumpisa ang habulan ni Kalbo at ng mga pulis. Kahit gaano pa karami ang humabol sa kanila, natakasan din ito ni Frank. Ilang minuto ang lumipas, dumating na ang investigador sa bahay ng mga Billings. At dahil sa background ni Frank, pinagdudahan siya ng mga pulis na kasabwat siya sa kasong ito. Nang mga sandaling iyon, nakarating na din sila Frank sa port area kung saan naka-hideout ang sindikato ni Johnny. Dito na niya nakilala ng harapan ang leader ng grupo. At dahil hawak ng mga ito ang bata, tumawag na si Johnny sa pamilya nito at nagdemand ng $5 million na ransom. Nagbigay na din ito ng instructions paano at saan ilagay ang pera. Pagkatapos ng pakipag-usap ng leader, diretso nitong tinapon sa dagat ang telepono. Habang hawak nila si Jack, nagsisigaw ang bata na nangako siyang hindi niya hahayaang masaktan ito. Pero sa ngayon wala pa siyang magagawa. Nang pabalik na siya sa kanyang sasakyan, dito na niya nakita ang bomba sa ilalim. Kaya napilitan siyang sumakay ulit at kasabay niyang umalis ay ang tatlong speedboat ni Johnny kung saan nakasakay si Jack.
Bago pa man mapasabog ni Lola ang bomba, isang imposibleng moves ang ginawa ni Kalbo para matanggal ito sa kanyang kotse. At isang bagsak sa sobrang galing nitong mag-isip. Kasunod nito ay tinawagan ni Frank si Jefferson. Ngunit sarado na ang isipan nito sa paliwanag niya. Pati mga pulis ay wala nang balak na makinig sa kanya. Liban pa man, binigyan niya ito ng idea kung saan patungo ang kumuha kay Jack. Ilang sandali pa ay tinawagan niya si Tarcone na noon ay nagluluto na sa bahay niya. Pinapaalis niya ito para hindi mahuli ng mga pulis pero bago pa man makahakbang ng inspektor, nasa paligid na ang mga otoridad. At habang nasa di kalayuan siya, nakita niya ang nahuling inspektor. Habang naghahanda sila sa ransom money, tinawagan niya si Audrey at pinaliwanag na hindi lang ito basta kidnapping. Dahil gusto ng mga ito na turukan si Jack nang hindi niya alam kung ano, buti na lang at naabotan pa niya bago ito naisagawa. Samantala, ini-interrogate na ng mga pulis si Tarcone. Ngunit wala naman itong alam sa nangyayari kaya napunta na lang sila sa kusina ng station at nilutuan nito ng iba't ibang putahe ang mga officers. Bumalik ng clinic si Frank para maghanap ng impormasyon tungkol sa sindikatong nakasagupa niya kaninang umaga. Nakuha na sana niya ang injection na balak iturok sa bata pero nakita siya ng ilang officers kaya nawala din ito. Maya-maya ay tinawagan na din niya ang inspector na nasa station pa rin. Nagpatulong siya rito para hanapin ang location ng isa sa mga nakabangga niya sa clinic. Kaya sekretong nakigamit si Tarcone sa computer sa station at mabilis naman agad nakita ang hinahanap na lalaki. Isa pala itong biologist ni Johnny, na tumulong para ma-develop ng sindikato ang nakakahawang virus. Ilang saglit pa ay natunton na agad ni Kalbo ang tirahan ng naturang biologist. At hindi nagtagal, nakipaghabulan na si Frank sa lalaki. Hanggang magpang-abot sila sa loob ng isang bus. Dito niya tinurok ang injection sa lalaki. Buong akala nito virus ang nilagay ni Frank dito pero ang totoo, tubig lang pala iyon. Gusto lang malaman ni Kalbo kung ano talaga ang liquid na gusto nilang iturok kay Jack. Nang mga sandaling iyon, hindi pa kinukuha ng sindikato ang ransom pero ilang minuto ang lumipas, natagpuan na rin nila si Jack. Pero wala silang kaalam-alam na naturukan na pala ito ng virus ng sindikato. At gaya ng gustong mangyari ni Johnny, maipasa ni Jack sa mga magulang ang virus at sa iba pang tao na makasalamuhan ng mga ito. Patuloy na sinundan ni Frank ang biologist hanggang sa makarating sila sa isang warehouse. Dito mas marami pang biktima ang natuklasan ni Kalbo, na para bang isang research lab ang napasukan niya. Kasunod nito ay natagpuan din niya ang biologist na gustong magpa-inject ng antidote sa kanilang resident scientist. Kaya sinabihan niya itong huwag nang magpanik dahil tubig lang ang ininject niya dito. Imbes na matuwa, mas nagalit pa ang biologist kaya walang nagawa si Frank kundi patayin na lang ang lalaki. 2 antidote ang hawak ng scientist ngunit wala itong balak isurrender sa Kalbo kaya mabilis nitong hinagis ang 2 vials sa bintana. Buwis buhay na tinalon din ito ni Frank. At dahil maraming sasakyan ang kalsadang binagsakan niya, 1 vial lang ang naisalba ni Kalbo na muntikan pa niyang ikamatay. Ayon sa scientist, 24 hours lang ang itatagal ng infected bago ito tuluyang mamatay. Kinagabihan, sekretong pumasok si Frank sa bahay ng mag-asawa at binigyan agad ng antidote si Jack. Pinaalam niya sa babae na hindi lang basta kidnapping ang nangyari sa bata. Related umano ito sa bagong posisyon ni Jefferson na Director ng Drug Enforcement. Na ngayong infected na din ito, siguradong lahat ng dadalo sa conference ng director ay mahahawaan ng deadly virus. Kaya kailangan umanong pigilan ni Audrey ang asawa na wag nang tumuloy sa conference. Nang paalis na siya, sa kanya nakasalubong ang mga bantay sa bahay. Pero natakasan din niya ang mga ito. Tinawagan naman agad ni Audrey si Jefferson na nagpapakita na rin ng mga sintomas ng virus, ngunit mahina ang signal kaya hindi ito masyadong naintindihan ng lalaki. Dahil dito, nagpatuloy pa rin sa speech si Jefferson. Pero pagkatapos na ng conference, dito na nag-collapse ang director. Nakasabay ding bumigay si Audrey na nasa bahay nila. At isa-isa na ding nagpapakita ng sintomas ang iba pang nahawaan ng virus. Sa kabilang banda, tinawagan ulit ni Frank si Tarcone para hanapin ang detalye ni Johnny sa database. Nakita naman agad ito ng inspector pero sa pagkakataong ito, na-detect na siya ng surveillance team kaya kalaunan, nahuli rin siya sa sekretong pagtulong kay Frank.
At dahil natagpuan na ng mga pulis ang kotse ni Frank, nang agaw na lang siya ng taxi para puntahan sa bahay nito si Johnny. Ng mga sandaling iyon, pinalipat nito sa katawan ang antidote ng virus. Dahil iniisip nitong mas safe umano na bumiyahe kung nasa katawan ang bagay na pag-aagawan ng buong mundo. Ilang saglit pa ang lumipas. Dumating na din si Kalbo sa bahay ng leader at hinarap na naman ang isang squad na tauhan ng sindikato. Nang akala ni Frank na mahuhuli na niya si Johnny, hindi pala ganun kasimple yun. Dito na niya nalaman na nasa dugo na nito ang antidote at aalis na ito patungo sa highest bidder na walang iba kundi ang Colombian Mafia. Wala talaga itong pakialam sa kahinatnan ng mga tao dahil sarili lang nito ang iniisip. Maya-maya pa ay dumating na si Lola kaya walang kahirap-hirap na umalis si Johnny. Ngunit hindi rin naman masyadong pinagpawisan si Kalbo dahil hindi na siya nagpakyeming nakipaglaban sa babae. Isang malakas na sipa lang at tigok na si Lola sa wine rack. Nakita ni Frank ang pag-alis ng helicopter ni Johnny kaya ginamit nito ang Lamborghini ng lalaki at hinabol ito patungo sa airport kung saan nag-aantay dito ang isang private jet. Mabilis naman agad na umalis ang eroplano. Pero ang hindi alam ni Johnny, nakahabol pa si Frank sa landing gear bago pa ito nag-take off. Kaya nagtataka ang piloto bakit ayaw masara ang front landing gear nila. Nang mga sandaling iyon, nakapasok na talaga si Kalbo sa loob. Hindi na nagulat si Johnny sa presensya ni Frank, dahil gagawin talaga nito ang lahat para makuha ang antidote na walang iba kundi ang sarili nito. Naglaban ang dalawa, at sa bilis ng pangyayari, nabaril ni Johnny ang piloto kaya habang nagpatuloy sila sa labanan, bumulusok na patungo sa dagat ang eroplano. Nagpaikot-ikot pa ito bago tuluyang mag-crash land sa tubig. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parehong nakaligtas ang dalawa sa lakas ng impact nito sa tubig. Nagpatuloy pa silang magtagisan ng lakas habang palubog na ang eroplano pero nanaig ang lakas ni Kalbo. Nilagyan niya ng life vest si Johnny at lumutang na sila. Ilang segundo lang ay napalibutan na rin sila ng mga pulis. Kasunod nito ay nagbitbit si Frank ng bulaklak para bisitahin si Audrey pero nang makita niyang masaya na ang mag-anak hindi na siya tumuloy sa loob ng kwarto ng mga ito. Pagbalik niya sa kotse, nag-aantay na pala si Tarconi para ihatid niya sa airport. Bago pumasok sa loob, binigyan niya ng beach postcard ang inspector dahil hindi man lang ito nakaapak sa Miami Beach. At masayang naghiwalay ang magkaibigan. Nang bumalik siya sa kanyang sasakyan, nakatanggap siya ng tawag sa isang panibagong kliyente. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.